Sa tingin ko po guys, ito po yung number one smartphone na meron pong sagad na specs. Isipin mo sa may camera pa lang po niya guys, is nakasagad na po siya sa single camera. Feeling ko guys, yung pwede pong ibenta ni Realme to na wala pong camera. Yung flash lang po yung meron, baka gagawin po niya. Pero syempre maraming magagayos sa kanila. Pero at least nga po guys, is nakasagad po siya sa single camera na meron pong 50 megapixel. Tapos sa may build quality po niya is meron po siyang plastic design. Siyempre, nakasagad din po yan guys. Gusto mo metal frame at gusto mo ng glass back, tapos 15,000 ang presyo. Baka maging 50,000 po yung presyo na to, pagka po ginawa ni Realme yan. Kaya okay na po itong plastic niya. I think sagad na po yan guys para kay Realme. Dito naman po sa may display niya, sumobra po yata si Realme dito guys dahil nakapaglagay po sila ng IPS po na LCD display na meron pong 120Hz sa refresh rate. Dahil mas maganda po yung display niya, compare nga po kay Honor X8D na TFT display lang. Tapos meron po siyang 720p sa resolution. Siguro kung meron pa pong available na 240p, baka yan po yung ilagay ni Realme guys. Kaya para maging 720p po yung kanyang resolution, I think para po kay Realme masyado na pong sagad yan. Para po sa may 15,000 po na presyo. Dito naman po sa may IP ratings niya. Guys, meron po siyang IP69 na ratings. Feeling ko nagkamali po si Realme dyan. Dahil masyado pong mataas yan. Sobra po sasagad yan. Para po maglagay sila ng IP69 na ratings. Tapos 15,000 po yung presyo. Tapos sa may processor po guys, ang smartphone na to, sagad na po yan guys para kay Realme. Alam ko nasa isip nyo. At least man lang sana ginawa po ni Realme na G100 po yung kanyang processor. Kaso pagka po ginawa ni Realme yan, yung magiging doble po yung performance sa smartphone na to, baka maging doble din po yung kanyang presyo. Kaya para po sa ganitong kalakas, at para nga po sa may 15,000, I think sagad lang po ni Realme yan. Puro TikTok ko lang naman at puro Facebook ko lang naman. Bakit ka pa maghahangad ng malakas sa processor? Siyempre para kay Realme, masyado nang malakas to. Dahil sa may battery po niya guys, meron po siyang 8,000 mAh sa battery. Guys, baka po 2 days bago nyo malobot yung smartphone na to. Ang kaso lang po, baka 2 days din po yung abutin bago nyo po ma-full charge yung smartphone na to. Dahil 15 watts lang po yung kasama niya sa may package. Grabe guys, yung ganyan pong klase ng specs siguro para po kay Realme. Talagang sagad na sagad po yan. Todong-todo na po ni Realme yan. Para po sa ganyang klase ng presyo nga po na 15,000. Feeling ko yan na po yung pinakamagandang mai-offer ni Realme. Para po sa may 15,000 po na presyo nila ngayon. Pero syempre guys, nag-guess ko po na alam nyo, nagjo-joke lang ako. Ngayon guys, ito na po yung totoong opinion ko sa may Realme C100. Naiintindihan ko naman guys yung talagang nagmahal po yung presyo ng mga RAM saka mga storage ngayon. Ang kaso guys, isipin lang po natin ng konti. Yung gantong specs po ng Realme C100, last year lang po guys is nasa around 5,000 to 7,000 lang po guys yung gantong klase ng specs. Pero bakit po ngayon umabot na po ng 15,000? So ang ibig sabihin ba guys, yung presyo po ng mga RAM saka po ng mga storage ngayon, kasing presyo na po ng isang smartphone po na entry level. Dahil yung specs na po ng ganito, guys, even po kay Realme, yung gantong klase po ng specs, nasa around 5,000 lang po. Tapos ngayon, lumaki lang po yung battery niya. Yun lang po yung lumaki sa kanya. Pero yung presyo po niya is naging triple na. So, ibig sabihin guys, 5K lang po dapat siya kung wala pong shortage sa mga RAM saka po ng mga storage. Pero dahil nga po nagkaroon ng shortage, ibig sabihin ba, yung presyo po ng RAM saka po ng storage, 10,000 pesos na. Guys, dalawang senaryo lang po ang nakikita ko dito. Insider talaga napakamahal po ng mga RAM at mga storage po ngayon. Kumbaga, totohanin po natin na talagang mahal po sila. Kaya talaga naging mahal po yung presyo ng smartphone na to. Or guys, meron pang isa. Or talagang ginagawa lang po tayong tanga ni Realme ngayon. To the point po guys, ang kalaban ni Realme is wala tayong alam sa mga specs ng mga smartphone. Tapos itong 8,000 mAh sa battery niya. Ano yan? Dahil lang malaki yung battery ng smartphone na to, babaliwalain na po nila yung majority po ng specs ng smartphone na to. To the point po guys, na itong presyo niya, presyo na po ng mga mid-range. Pero yung specs po na binigay nila, pang entry level lang. Dahil kung titingnan nga po natin yung una ko pong sinabi sa inyo, na what if guys talagang mahal po yung presyo ng mga RAM at mga storage po ngayon, paano naman guys yung isang smartphone na to? Paano naman po itong si Realme P4X nila? Identical lang po sila ng specs guys. Actually, lamang pa nga po sa charger yung smartphone na to. Dahil meron po siyang 4 to 5 watts sa charger. Pero sa may presyo po niya is nasa around 10,000 lang po yan. Kaya masyado pong magulo guys. Yung P4X is nasa 10K lang po yung presyo. Pero ang isang kulang po sa may smartphone na yon is naka teardrop notch lang po siya. Tapos yung Realme C100, guys, 15,000 po siya. Pero yung display po niya is naka punch hole. Ano yan Realme? Ang difference ng punch hole sa po ng teardrop notch 5,000 pesos na. Tapos paano naman tong Realme 14T 5G? Nasa around 12.5 po yung presyo niya ngayon. Pero sa may overall na specs,
mas panalo po ito compare nga po sa may C100. Alam ko guys, nasa isip nyo, bagong labas po si Realme C100. At last year model pa, si Realme 14T. At yan po guys yung main point ng video natin. Siyempre alam ko guys, common sense po ito sa mga meron nga pong alam sa mga specs sa mga smartphone. Pero paano naman po itong 32 po na nag-order ng Realme C100 dito nga po sa may Shopee? Malamang sila yung mga hindi masyado maalam sa specs. Yung basta nagustuhan lang po nila yung design at nalakihan po sa battery. Tapos bago nga daw po, parang feeling po nila maganda na po yung smartphone na to. Alam ko po guys, 33 po yung bumili ng smartphone na to sa may Shopee. 32 lang po yung sinabi ko dahil ako po yung pang 33 para po sabihin sa inyo na wag na po kayong bibili ng smartphone na to. Kahit po mag-sale yung smartphone na to ng 10,000 pesos. Guys, hindi pa rin po siya worth it para po sa specs na makukuha natin. Dahil lang dami po magandang smartphone guys na mas mura dito, yet yung specs po na makukuha natin, mas maganda rin po dito. Diyan lang po kayo tumingin kay Realme. Huwag na po tayong lumayo guys sa ibang brand. Realme pa rin po yung tingnan natin. Makakabili ka na ng smartphone po na mas maganda rito. Feeling ko guys, kaya po mura yung presyo ng mga smartphone na ni Realme. Kahit po maganda yung specs sila, compare po sa mga bagong labas. Is dahil nga po inuubos na lang po nila yung stock na yan. At guys, habang may stock po ng mga smartphone na yan, yung si Realme 14T at Realme 15 5G, yan na lang po muna yung bilhin natin kaysa po sa smartphone na to. Yes guys, bago siya. Kaso bago lang po siya. Wala po siyang magandang specs dito. Malaki lang po yung battery niya. Guys, malaki rin po yung mga bagong smartphone ngayon. I mean, yung mga last year model ng mga smartphone ngayon na umabot na ng 6,000 na image sa battery. Pero dahil lang naka 8,000 to, isasakripisyo mo lahat yung magagandang specs po na makukuha natin. Mas magandang camera, magandang processor, magandang display. Guys, yan po yung makukuha natin sa ibang smartphone po na mas mura sa kanya. Compare po dito, bago lang siya, malaki lang yung battery, kaso ang pangit naman ng specs. Yun lang po guys, bumili na ako ng Realme C100 para po sabihin sa inyo na wag na po kayong bibili ng smartphone na to. Thanks for watching.